Hello, magandang araw. So, nandito na tayo sa method of joints and sections sa structural theory na nasosolve din natin no, sa ating statics of rigid bodies. Ngayon, we are tasked to get all the forces in each members gamit yung mga methods na to. Sabi dito, lagyan ng lahat ng may check mark ay gamitan ng section. Tapos the rest is method of joints. So, paano ba natin maso-solve 'to ng convenient at mas mabilis o madali? Una sa lahat, 'wag muna tayo ma-intimidate sa itsura ng structure. Bagkus obserbahan mo lang mabuti lahat na ito ay merong, mga madadaling points, okay? Lalong-lalo na yung tinatawag nga nating mga zero force members, 'no? So, siyempre, kung nire-require na kunin ang support reactions, maiging yun muna ang unahin natin, no? So, kung papansinin niyo, it's like a cantilever truss, no? Na mayroong more than 10 members. Tapos may load tayo dito na 45 kilonewton and 80 kilonewtons. Yan. Okay? And a total height of 5.5 meters. Tapos sa total width or length ng truss is 11 meters. Yan, titrace din natin yan para makuha natin yung mga slopes ng mga diagonal members natin. So anyway, kuha muna tayo ng reactions, no? So, maraming practical na paraan paano isolve to, no? Marami ring ways po. Pero tingnan natin kung okay sa inyo tong papakita ko sa inyong steps. Pero mag-assume muna tayo kung ano mga direction ng supports reaction. Pero syempre roller tayo sa B, yun sa A. So meron tayong tatlong reactions. Isa sa roller, dalawa dito sa pin. So pagpalagay ko na ganito yung ating horizontal reaction, Bx. Why? Kasi it tends to go down yung thrust. So the reaction should resist that moment clockwise. So kailangan mag-counter. So opposite to that is your Ax. Okay? And your Ay to counter the vertical effect of this thrust loads. So yan yung ating mga reactions position. So if we take moment at A para makuha si Bx, no? I will treat clockwise to be positive. So ito nga yun. So si negative Bx times 5.5 plus 80 times 11, ito yung 80. Then yung 45 times 3. So we have 184.55 positive. So tama yung direction nating pakaliwa. Now, if we get the summation forces along x equals to 0, magre-resist yung AX tsaka yung 45 dun sa BX. So, we have AX as 139.55 going to the right, which is good assumption. Next, how about AY? So, basically, summation forces along Y equals to 0. Ang magre-resist lang is AY tsaka yung 80. So, it's just equal to 80. So, meron na tayong mga reactions. Ngayon, solve na natin yung mga forces sa mga members na to. Pero again, hanap tayo ng convenient way kasi marami masyado to. So, kailangan maintindihan muna natin yung concept ng zero force members. No? So, discuss doon sa libro natin, no? May dalawang case yon. Una, kung may two-member joint and if those members are not parallel and there are no other external loads or reaction at the joint, then both of those members are zero members or zero force members. Halimbawa, meron tayo dito ang ganitong system. Ito yung tinutukoy na two-member joint. Walang external load sa joint A. Ibig sabihin, zero ito parehas. Ganon din sa BC and CD. Two-member joint. Nagtagpo sa C, walang external load. So, zero sila. Automatic na yan. Okay? Kahit di nyo na i-test or kahit di na tayo mag-method of joints. Natural, kasi wala naman silang i-resist na external loads. And then, another case is case 2. Kapag naman 3-member joint, as long as collinear dapat yung dalawang members tapos walang external load. Kagaya nito.
So, alin dito yung 3-member joint na may collinear yung dalawang member? So, tama, yung joint D. Okay? Looking at the joint D, we have 3-member joint. Walang external load na nakalagay sa joint D. Ibig sabihin, yung CD at DE considered as collinear. So, pag nakuha na natin, nakita natin collinear sila, tapos yung may third member, tapos no external load, that third member is a zero force member. Okay? So, si DF is zero force member. Dahil, yun na nga. So, ngayon, kung titignan nyo naman yung joint F, kung zero na si DF, magiging parang 3 force member lang din tong joint F. No? Wherein, wala ring external load si joint F. So, mapipilitan maging 0 si CF. Okay? Gets natin yon. So, ganun lang. Kahit wala ng proving of method of joints. Okay? Yun lang sa nangangailangan, no? Ng joints talaga. So, kung i-apply natin yung context nito dito sa ating problem, hanapin natin ang unang clue or hanapin natin ang unang hint na dapat tayo ay hanapin is mayroon bang external load? Ay, mali. Meron bang 3 members joint? Ayan. So, sa case natin na to, meron. So, una si joint C. May 3-member force siya. Or 3-member, may 3 members siya. Ganon din si joint H. So, meron tayong dalawa, no? Tapos, pangalawang tanong, collinear ba yung dalawang member? Yes. Collinear ba yung sa H? Yes. Therefore, si CD is 0. Pangatlong tanong, may external load ba? Okay? Wala. So, candidate na to for 0 force member. So, DC is, conclusion natin, 0 yan. Okay? Ayos. Next, kung titignan mo ngayon yung joint D, okay? Parang mag-ano yan domino effect. Kung wala na ang DC, ibig sabihin collinear si BD at DE. At third member nila, si DF. Therefore, si DF ay 0. Since wala ding external load yung joint D. So, ibig sabihin, nakadalawa na kagad tayo. Convenient. Easy. Okay? So, next, punta tayo sa joint H. Si joint H, yeah. Collinear kakuha si HI at saka si HF. Ibig sabihin, walang external load din, no? Ibig sabihin, si GH is automatically 0. And if you go to joint G, dahil nga 4 sana siya, no? Kaso, wala na si GH. 0 force member na siya. Therefore, mapipilitan din maging 3-member joint. CG. Kaya lang, okay, walang external load si joint G. Therefore, it can also be considered a 0 force member si GF. Same case with CD and DF. So, meron tayong 4 na 0 force members. O, diba? Domino effect. Maganda yung ganyan kapag may mga ganitong problem. So, naka-4 na kagad tayo na 0 force members. So, wala na lang ang isa-solve natin. Okay? So, as we proceed to the problem, ayan, na-indicate na natin yung mga reactions. And we will now ready siguro to solve first the cross section or method of sections dun sa mga may check marks. Tandaan lang natin na kung GH is 0, GH, where are you? Yeah, GH is 0, therefore, collinear nga si HI at saka si FH. Therefore, equal yan. It's supposed to be equal. Yung force na nandito sa dalawang to. Another, if DC is 0, therefore, the collinear members have equal force, BC and CF. Another, DF. So, if this is 0 also, BD and DE is equal. Halagang alam natin yun. And obviously, dapat nakikita natin yun. Para malesen yung ating pagsasolve. Ibig sabihin, pag nakuha ko na yung isa sa mga to, nakuha na rin natin yung mga kaparehas nila. Na lesson para maging convenient at easy. So, if we do the method of sections now for the red marks, yan, dyan ako magse-section. Kaya nyo na yung DF kasi 0 naman yun eh. So, sa perks dun sa problem natin.
So, eto siya, no? Nakat natin. And ihiwalay natin yung rigid body na to. So, si F, G, H, I, yan yung rigid body. Pwede rin naman yung kabila kung gusto mo. Kaya lang ako, sa case na to, mas kokonti kasi yung external force na nandito. So, kapag ikaw ay nagme-method of sections, maging wais ka doon. So, tandaan din natin na kapag nagme-method of sections ka, siguraduhin mo na at least tatlo yung unknowns. Okay? Kasi sa method of sections, you can use three equilibrium equations. Moment, summation forces y, summation forces x equals to 0. Ngayon, tatandaan din natin sa method of sections, gaya ng lecture natin, is yung pwede nating mga points of moment kung gagamit ka ng moment. So, tandaan, kagaya nito sinasabi ko, like here, if we continue this as imaginary, okay, ito yun. Ito yung joint E, no? Tinutukoy natin. This is your joint E. No? Pwede tayo mag-take na moment dyan if necessary. Or, if you extend that, going to joint C, okay, pwede ka rin mag-moment doon if you want. Or any point of the truss, you can do moment. Okay? As long as makakatulong to sa gagawin mo. Ang importante kasi kapag sa method of joints, at least sana makapag-take tayo ng moment doon sa mas maraming matatanggal na unknowns. So, sample. Labas muna natin yung mga kaluluwa ng mga to. Yan. Dahil pinutol natin, so may equivalent reaction ka dyan. Okay? So, pagpaligay ko na ito yung mga direction na yan. Anyway, kahit assumption yan, walang problema. Pag nag-negative, baliktad lang. Pero syempre, meron ka rin kasing yung intelligent observation. Tandaan natin na nung nagkakaroon ka ng external load, 80 kN and 45 kN, it acts like magkaroon ng moment yung truss clockwise. Therefore, natitend makompress yung bottom bars natin or bottom chords natin ng truss. Tapos ang nangyayari sa top chords ng truss, natitension. So, yun yung talagang pwede nating initial assumption. Of course, natitension yung top chord na kukompress yung bottom chord. So, yun. And to resist that, of course, lagyan natin ng tension effect yung EF. Okay? So, ready na tayo na isolve ito using method of section. Napakahalaga kapag mayroon tayong diagonal members is mas malaman natin agad kung ano yung slope nito kaysa yung angle. So, we will examine the slope of these trusses. No? So, unahin kaya natin yun sa parte ng EF. Okay. So, si EF na mayroong 2, 3 slope, paano nangyari yun? Okay. Paano nangyari yun? Kung titignan natin sa geometry niya, this is your EF. And actually, si EF is obviously sa diagram is parang nasa gitna nung 4, no? 4 length. So, ibig sabihin this is 2 and the height of F to the bottom chord is 3. Pwede mong i-assume yun using the figure only. So, 3 by 2. Kaya ako nagsabi na 2 by 3. Pero kung gusto mo na mas sigurado ka, kasi baka, di ba, dinidenggoy ka lang ng paningin mo na nasa gitna ito. Pwede ka maniguro using ratio in proportion. Since itong sloping natin is consistent, tsaka itong horizontal bottom chord. So, kung titignan mo, mayroong original slope yung truss na yan, which is 5.5 tapos 11. And the same triangle o similar triangle naman si F papunta dun. So, you can say or you can use ratio in proportion. Kung ang big triangle mo is 5.5 over 11, di ba? Vertical over horizontal. Yung small triangle natin, itong F, is you know that the vertical is 3. So, ang gusto mong malaman, ito, gaano to kahaba. So, sabihin natin x. I-shift solve natin, makuha natin yung x. So, 6. Ibig sabihin, kung 6 ito mula dito sa F, tama lang pala na 2 ito. Okay? So, tama lang na 2 ito. Kasi 4
then 2 para maging 6. Okay. So, yun lang, pinakita ko lang. So, sure na tayo na 2:3 CF. Next, punta tayo dun sa, wait, kunin natin yung hypotenuse nun. 2:3 square root of 13. So, punta tayo sa CF. Okay, madali na lang tukuyin ang slope ni CF. Bakit? Kasi it's from the original slope, that is 5.5 over 11. Okay? And to simplify, 1:2. Diba? So, isulat ka dyan, 1:2. Diba? 1 vertical, 2 horizontal, and the hypotenuse is square root of 5. So, lahat yan, yung CF na yan, yung BC, yung FH, HI, yan yung slope nila. Kuha. So, sa case na to, yan yung kailangan ko. So, magsisimula na akong mag-take ng moment. Okay? Para ma-solve isa-isa itong tatlo. Okay? So, para sa akin, ang uunahin ko, mag-take ako ng moment sa E. Okay? Bakit? Bakit sa E? Kaya sabi ko nga, kung i-extend ko to originally, ito yung point E na tinutukoy. Yan. Anong goal? Pinapatay ko kagad yung effect nitong EF and GE para ang unknown ko lang is CF. That's the good thing kapag gumagamit ka ng method of section. Okay? Yun yung term ko na pinapatay ko yung moment nung GE at saka ni EF. Kasi wala silang moment arm. Naka-target ka dun sa nila, intersection nila. So next move pa is, dahil due to transmissibility, no? Okay? Pwedeng i-convert mo sa components si CF kasi wala kang direct moment, perpendicular arm, or sorry, moment arm doon sa joint E. Wala. So you need to convert that into components supposed to be. Kaya lang pare ko, or mare ko, kung gagawin mo yon dito sa joint F, dalawang unknown pa yan, or dalawang trabaho pa yan. What all you need to do, okay? So, mas maganda mong gawin, okay? All you need to do is principle of transmissibility. Ilipat mo so yung CF sa direction sa kahit saan sa ano na to, sa linya na to. Yan. Legal naman 'yun. Walang problema 'yun. Wala kang bina-violate do'n. So kung ang punto ay gano'n, what if ilipat ko siya dito? Yan. Ilipat ko siya dito. Okay? Walang problema 'yun, ha. Nalipat natin si CF dito. Ang goal natin is ma-convert siya into components para magka-moment arm ng simple. Tapos isa pang component sa X. Okay? Ang kagandahan, yung X component ni CF is patay din. Kasi dediretso lang din siya sa point E natin. Therefore, itong CF Y component natin, CFY, na lang ang magte-take ng moment. And you know how to get the component of CFY. So, yun. That is the 1 over square root of 5 kay ratio ng CF. Yun yung CY. Yun yung CFY. So, ito nga siya. CF times 1 square root of 5. Gawin natin ng mas mabilis yun, ha. Isipin natin mabuti. Tapos magte-take siya ng moment sa E na kukuha. At ang moment arm niya is ito. That's technique. That's a convenient way. Okay? So, a total of 8 meters yan. As you can see. So, this is 4, di ba? So times 8. Ano pa yung magte-take ng moment? Yung 45 at saka yung 80. So, tandaan, nandyan pa rin sila sa rigid body na yan. So, 45, magte-take siya ng moment sa E, ang moment arm niya is 3. Ayan. Si 80, mag-moment siya sa E, ang moment arm din niya is 8. So, dahil clockwise sila, negative. At ang sinet ko kasing positive ay counter. No? To satisfy my assumption na tension kasi si CF. Nakuha niyo yung technique na yun. No? So, pwede niyo naman i-rewind para mag-gets. Total of 216.62 kilonewton yung CF. And dahil positive yung sagot ko, ibig sabihin tama yung assumption kung tension talaga to. Okay? 1-0. Okay. So, kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong sa comment section. Di nakuha na natin si CF. Ibig sabihin, dahil dito, sa ginawa nating konklusyon na to, equal yan sa BC.
So, nasa pool na rin si BC nang wala tayong kamalay-malay. So, pwede na pala nating di sagutan to kasi equal nga naman sila. So, next. If we take moment, ano naman susunod natin? EF or GE? So, sige, unahin na natin si GE. Naiisip ko. At kung naiisip nyo nga naiisip ko, yes, magte-take ako ng moment sa F. Very good. Magte-take ako ng moment sa F. Bakit? Alam niyo na yun. Patay si CF at si EF. So, we have this equation. So, if we take moment at F and equal to 0, all counterclockwise to be positive, my GE will have a moment arm of 3. Okay? And wala ring effect si 45. Patay din siya. But the 80 is meron. So, from 80, point 80, yan, ang moment arm niya adding is 6 meters. So, simple lang, no? Yan. Ganyan kaganda yung method of section. So, GE is 160 kilonewton. And since positive siya, tama yung assumption kong compression siya. Okay? Nakuha na natin siya. So, GE, okay, ibig sabihin, no? Collinear si GE tsaka si GI, ibig sabihin equal to. Equal to mamaya. Tapos na si GI. 160 din yan. Teka nga, markahan natin mga tapos na. Yan, tapos na. Tapos na. Tapos na to. Tapos na to. Tapos na rin to. Yan. So, konti na lang. Okay. So, next, last na tayo sa EF for the method of sections. Another thing to appreciate. Saan kaya ako magte-take ng moment para mamamatay yung dalawa? Para nga, bawas-bawas ng ano or ng action. So, yan. So, isipin mo mabuti. Tingin ka dito. Tingin ka dito. EF. You want EF. So, kung magte-take ako ng moment sa G, okay, ang magte-take naman ng moment is marami. Kung magte-take ako ng moment sa C, dito, ang dami rin magte-take ng moment. Mamili ka ng point kung saan mamamatay ang napakaraming force sa rigid body na to. Well, alam niyo kung saan? Sa point I. Dito sa dulo. Kasi ang direksyon ng CF ay doon. At ang direksyon ng GE ay doon. So, ang unknown na lang talaga is CF. Okay lang mag-take ng moment si 45, walang problema yun. Isa lang naman niya. Tapos, gawin natin ulit yung technique na ginawa natin kanina. Kung mag-take ka ng components ni EF, doon ka sa lugar kung saan yung isa component ay mamamatay rin. So, tama. Dito yun sa point E mismo. So, pag nilipat ko yung EF dito using transmissibility, yan, yung components ng EF sa X, patay na rin. So, wala ka ng concern doon. Ito lang, yung components ng Y, EFY. Nasundan? So, si EFY na yan is magte-take ng moment sa point I na ang moment arm is 8 meters din. So, sundan natin, ano? Yan. So, therefore, if we take the moment at I, only the 45 kilonewton and the EFY will do the moment po. So, yung EFY is just 3 over square root of 13. Yan, yung vertical, ano po? 3 over square root of 13 times 8 meters. Okay. Technique yan. So, 45, magte-take ng moment, that is clockwise po, kaya negative. So, 45 times 3. Yan, and you'll get EF as 20.28 kilonewton. So, dahil positive po yung nakuha ko, that is tension. So, lahat ng assumptions ko correct. Okay. So, tapos na tayo sa method of sections. Actually, may method of sections natin to para for the sake na may sample tayo ng method of sections. So, yeah. Ngayon, mag-joints na tayo. So, ito na yung mga initially nakuha na nating mga reactions. So, simplihan na lang natin. Saan muna ba tayo magjo-joint? Dun sa mas madali muna. At kundi dun tayo sa joint A. At joint A, it's obvious eh. Okay? Two-member joint siya. Di ba siya pwedeng i-consider, sir, as zero force member? Sabi mo kanina. Two-member joint. Hindi pwedeng masiro to. Kasi, yung case 1, hindi naman magte-take effect dito. Ang sabi doon, two-member joint, pero walang external load.
So, this time, meron kasi siyang external load. So, ibig sabihin, i-resist lang ni AB si 80 at si AE si 139.55. Kaya, automatic, ito yung sagot. So, ang bilis. Pag nakukuha ka ng reaction, sa pool na agad yung dalawa. Okay? So, ang natitira na lang is BD. Tapos na tayo dito eh. Dito, dito, dito. Ito. Oops, hindi pa tayo tapos dyan. Ayan. Tayo tapos dyan. Ayan, ito, tapos na. Well, kapag nakuha mo nga yung EG as 160 kanina, so tapos na actually yung GI. Okay, patunayan na natin mamaya yan. So, anong next joint mo? So, solve natin yung DE. Para pag nakuha natin yung DE, yun din yung BD. So, at joint E, yan ako ready, no? At joint E, ilagay mo yung mga forces. So, di ba may AE ka na? Ayan, compression. So, tama, compression. So, ilagay mo dyan. GE, nakuha na natin yan, 160, compression din. EF, nakuha na natin yan, tension yan, 20.28. Ilagay mo rin yung slope niya, 2, 3, square root of 13. Now, the DE na lang ang unknown. So, medyo linawan lang natin yung mata natin. Bakit naging 11.6 yung aking slope dito? Technically, if you look at this triangle, that is 5.5. Yan o, 5.5 over 3. Sa calculator natin, sa fraction, ang 5.5 over 3, vertical over horizontal, is 11 over 6 also. So, it's the same. So, ilagay ko na lang na 11 over 6 kaysa magkaroon ako ng decimal, 5.5 over 3. Pwede rin naman yun. Okay lang. Well, doon ako sa 11 over 6. So, kunin natin hypotenuse. So, square root of 157. So, ito siya. Ayan, yun lang naman kailangan ko. So, pag nag-take ako ng summation forces at joint E along Y, ang unknown ko lang is the DE vertical. Ayan. Equivalent to EF vertical. So, yung mga verticals, gets nyo na yan. In short, D is 19.22 kilonewton and the correct assumption at compression. Po, tama yun. Compression yung aking assumption dito sa DE. So, makikita nyo naman kasi per joint kung ano yung magiging action, line of action ng force. No? Kung tension naman pala yung EF, hindi pwede mag-tension si DE. Walang magre-resist kay EF. Walang kukontra sa kanya. Kuha nyo? So, ganun po. So, therefore, your DE is the same as BD. So, sa pool na. Okay. Nagpapaliwanag lang ako, kaya medyo matagal, no? Kaya, pero pag sinolve nyo to, no, syempre, nakapokus kayo. Sabi ko nga, hindi kayo mami-mental block ng intimidation. Kaya matakot sa problem. Masosolve nyo to ng mabilis. So, meron na lang tayong HI, GI, at saka itong HF. So, again, to check na lang yung GI. Pero actually, yun nga, equal naman siya sa GE. At joint I tayo. Oh, see? At joint I, wala na, yun na lang eh. Pag nakuha ko to, yun na yung HF. Ang hirap naman kung dito ako mag method of joint sa joint F. Ang dami nakakabit sa kanya. Although, parang na zero naman na kasi ito. Wala namang ano, pero parang ang gulo lang tignan. So, doon ako sa dulo. Ayan. Kung may uunahin kayo sa joints, mga kapatid, unahin nyo yung mga dulo. Ayan. Yung may mga ganito lang, 2 members. So, again ha, 2 members to. Pero may external load. So, hindi yan zero force member. Okay? So, ang slope ni HI, same pa rin, no? 1:2. Nasa isang direction sila ni CF kanina. Okay. So, madali na lang to. Summation forces along Y, makukuha mo si HI. See? Ibig sabihin, si HI is 178.89 kN tension. Tama assumption. And if you summation force along X, teka, equal na nga pala si HI and FH, no? Ayan na, nasa pool na natin kasi si HI. So, okay na. Tapos na tayo. Patunayan na lang natin si G at saka si EG is parehas. Summation forces along X, sa pool na. GI is 160 kN, which is parehas ng GE. Okay? Na-check na natin. Okay, so all in all, we have these answers. Yeah. Tabulated, maganda, no? Tabulated yung mga sagot natin with corresponding position or direction of
our mga force. So technically, this lecture is nakatarget ng tatlong topics: method of section, method of joints, zero force member. Okay? So hangga't maaari, makahanap tayo ng mas mabilis na strategy. Find it, discover it. Okay, huwag ka matakot, focus lang sa problem. More practice, you can repeat the solution. So if you have easiest or more easy na way, you can share with us. Comment down below and yeah. Para marami pang matuto, sana i-share nyo. Salamat po and God bless you. Let's go! Let the music